Sen, magsayang hapon po sa inyo. Opo, bismillah. Assalamualaikum po. Ayan. Sa lahat po ng nanonood, magandang hapon po sa inyo. Opo. Ngayon ko lang na-realize, Senator Robin, di pala tayo nagkakalayo. Opo, parang lamang ka nga, boss eh. Parang insecure na ako pagpasok ko. Mga isa, di pala mo. Una, kamusta muna kayo, Senator Robin? Alhamdulillah, ako po ay mabuting-mabuti at masayang-masaya po sa buhay ko. Ngayon ko lang ho na-realize yung halaga ng pangangamusta. Di ba na naging bahagi ng salita ni Senadora Pia Cayetano, kapag ka meron palang konting tensyon, napakahalaga nung kakamustahin ka ng kaibigan nyo. No? Siyempre po, Di lalo ba? na kapag nasa isang bahay kayo. Yan. Opo. Ayun. Kaya, Doon nakikita yung kapatiran. Kaya ngayon, lagi pag may nakita ko, kamusta kayo? Kamusta kayo? Yun parang iba pala ang dating nun sa isang kaibigan. Kultura po natin yan eh, di ba? Ayun, Kultura. Pag na matagal mong di nakita, kung kamusta ka na, pare? Lalo kapag ka merong konting tensyon, kahit hindi simpleng text, kamusta kayo dyan? Mga ganun pala, no? Ang importansya din, Senator Robin, ano po? Lalo na po kung malaking tensyon. Yan. Kapag pinag-uusapan na yung bahay ninyo. Simulan na ho natin yung binabanggit nyo. Noon hong nakaraang Lunes, gusto ho namin kayong magkwento eh. Bago ho naganap yung putukan, nagkaroon kayo ng sesyon sa Senado. Alam niyo na rin ba darating si Senador Bato nung araw na yon? Yan po ang yan ang gustong-gusto ko talaga umpisahan. Opo. Kasi masyadong maraming kwento, nandun na kagad sa pinaka... Dapat umpisahan natin sa naganap. Yan. O, sige Alam po. niyo po, linggo, noong nagpatawag ng pagpupulong si Senator Alan Peter Cayetano. Okay. Sa isang tahanan diyan sa Forbes Park. Opo, Okay. isang tahanan ng isang kaibigan natin. Nagdatingan po kami doon. 12 kami. 12 na kayo. Okay. Opo. Nagtanong kami, ano ba itong pagpupulong nito? Ang sabi ni Senator Alan, ay meron na tayong numero. Sabi ko, anong numero? Papalitan na natin ang liderato. Okay. Nagtaka ako. Sabi ko, paano tayo? 12 lang tayo. Oo nga naman. Sabi niya, may dadating. Yun, sabi ko, sino yung dadating? Basta, malalaman na lang nyo yan sa araw na yon. Kaya nung dumating si General Bato, si Senator Bato, wala po kaming alam. Ayun. Kasinungalingan po ang sinasabi ng marami doon na mapaggawa ng kwento. Opo. Mas maraming scriptwriter sa politika eh. At maraming direktor. May kanya-kanya sa pantaha eh. Isa lang po ang nakakaalam na dadating si Senator Bato. Si Alan lang po. Ayun. So yun Wala ang sinasabi po niya may kaming darating. So si Senador Bato yung tinutukoy niya may darating May dadating. kinabukasan. Opo. Dahil meron po sana kaming inaasahan daw. oo. Ako po kasi kailanman hindi ako nakialam. Okay. Diyan sa palit-palit ng liderato. Dahil hindi ako nag-i-interest sa mga komite, ng mga matitinding komite. Opo. Ang mga komite ko lang, may kinalaman sa advocacy ako, sa Muslim affairs, Yan. sa mga katutubo, sa mass media. Yan po ang aking no. Kaya po nung dumating si General Bato at nagkaroon ng panibagong liderato, wag pong sabihin na ito po'y pinlano namin. Opo. Hindi po totoo yan. Yan po ay isang bagay na doon lang namin, kahit naman po si Senator Marcoleta, hindi din po niya alam na si Senator Bato ang dadating dyan. Opo. So nung tagpo, pumunta na tayo sa takbong tumatakbo siya, no? At hangos na hangos, sinihingal eh. Ando na may dugo pa sa kamay. Ano naging reaksyon nyo, Sen? Siyempre po, proteksyonan po siya. Okay. Yun po ang dapat gawin ng lahat Opo. ng senador. Hindi lamang kami. Dapat lahat ng senador, proteksyonan natin yung kapwa natin, senador. Kapwa natin yan. Ihiwalay muna natin yung politika. Kahit magkakalaban sa politika, kahit tama na kayo. minorya o mayorya, ang pinag-uusapan natin dito, isang senador na hinabol sa hagdan, paakyat at nasugatan pa nga. So, ang nangyari po, nagkaroon ng sesyon at napalitan nga yung liderato kasi 13 na po kami. Ano unang naging tanong nyo kay Senador Bato? Bakit ka tumatakbo? Ba't ka humihingal? Hindi ba tinanong ng ganon, Sen?
Hindi na po siya naitanong kasi Oho. mataas na yung emosyon eh. Ayun. Kinumpronta niya na po kagad yung media eh. Oho. Sinabi niya, kasi yung media, tinanong siya, ba't ka nandito? Nagulat si Bato. Oho. Sabi niya, bakit nung wala wala ako, tanong kayo ng tanong, bakit ako wala? Ngayon nandito ako, tatanungin niyo ako, bakit nandito ako? So, mataas na po yung emosyon. Ayun. Kaya ako po, ang binigay ko sa kanya, tubig. Tapos, niyakap ko siya, pare, maraming salamat at dumating ka. Oho. At ito na yung hudyat para tayo naman na maging mayorya. Ayun, At yan naman po, hindi po yan bago sa Senado. Ang nangyari talaga yan. Nagkakaroon ng palit ng liderato. Huwag po natin gawing masyadong malaking issue na nagkaroon ng palit ng liderato. Oho. At yan po, asahan po ninyo yan. Kasi siyempre po, ang mga senador po, yan ho, nakukompose talaga Tama po. ng minority at majority. Hindi po yan bago. Kapag yan po nawala, ibig sabihin, wala na tayong demokrasya. Isang Agos na lang kayo pag Isang nagkataon. Agos na lang, doon po kayo matakot. Oho. Kapag naging isang Agos na lang ang Senado, ibig sabihin, may conspiracy na dyan. Ayun, opo. Magkakasapakat na yan. Nakakatakot yun. Di, ito na po ngayon. Ayan, opo. Tuloy nyo ng Di, kwento. Oo. nung nandun na po kami, may nagbulong po sa akin. Oho. Sabi na, nandyan si Trillanes. Sabi ko, anong ginagawa ni Trillanes dito? Hindi naman siya senador. Anong ginagawa nito dito? May dala daw pong warrant. Okay. E di, una kong tinanong, teka, pulis na ba ngayon ito? Akala ko, Navy ito. Opo. E di sinabi po nila, sabi din po ang nagsabi po sa amin, yung USAA na nandyan opo. si Senador Trillanes. Trillanes. Di sinabi ko kay Bato. Sabi ko, General, andyan daw si Trillanes, may dalang Warrant. warrant. Di sinabi namin ngayon kay SP, Oho. kay Senator Alan. Sabi naman ni SP, saan galing yung warrant? Okay, opo. Siyempre po, kasi wala po silang pinakikita eh. Oo. Hanggang ngayon, wala pa rin. Hanggang ngayon po, wala. Oho. Sa madaling salita, nandun po pala yung NBI. Nasa loob na po ng building. So, ang nangyari po, sinuspend ng session, dinala muna po sa lounge si Senator Bato. Habang nag-uusap, si Senator Alan Peter Cayetano, ang bagong SP, at yung direktor ng NBI na si Attorney Matibag. Kasi po, okay. nagkasundo na habang wala yung warrant na pinapakita na talagang may warrant, kasi hinihingi po ni SP yung warrant, wala naman po silang mapakita. Lumabas muna sila ng Senado. Kasi anong ginagawa nila sa loob ng Senado at manghuhuli sila na wala naman silang dalang warrant. Ang nangyari po, nagkagulpihan. Yung isang usaan namin na gwardya, ginulpi, binugbog ng isang ng pulutong. Pulutong ng NBI agent at isinasakay sa kotse nila. Kaya ang ginawa po, kinontempt ngayon ni Alan Chuma ngayon, hinuli. Yung mga nambugbog. Hindi dapat palalabasin ng Senado yung mga yun, di ba? Nambugbog ka. So, ang nangyari po, nagkaroon na lang ng deal. Sabi nila, palalabasin na namin kayo, itong mga NBI na to, huwag ninong pakialaman muna si Bato dahil wala naman kayong warrant. Ayun. So, yun po, tumahimik noong araw na yon. Bandang gabi na po ata yun. Opo, gabi na po yun. Nagkaroon na po ng kapayapaan nung gabi na yun. Gabi na yun, Opo, si General Bato, si Senator Bato, natulog po sa Senado. Doon nag-overnight, Kasama ko po. Hindi po kami magkatabi, Baka akala nyo, magkatabi kami. Opo, hindi po. Opo, nandun po siya sa opisina niya. Nandun po ako sa opisina ko. Hiwalay ng kwarto naman pala kayo natulog. Opo, delikado. Baka magkatabi kami. Buti na lang, nilinaw nyo na po yan. Opo, gagawa ng istorya yan gagawa ng istorya. Alam nyo naman yung mapaggawa ng script. Opo. Sa madaling salita po, Martes. Yan. Martes na ngayon, Martes. Opo, ang sabi nila, magkakaroon na naman ng kudita. Ibig sabihin, papalitan na naman si... Yung leadership ng Senado, si SP Alan. Si Alan. Sabi ni Bato, sayang naman pag uwi ko dito, kung maalis din si Alan, sana maging matibay tayong 13. So, Martes po,
hindi po naging matagumpay yung kudita sana laban kay Senator so Alan. talagang tinangka talaga ba nila? Meron po talaga. Meron po. okay, Kaya sinabi naman po ni Madam Amy Oho. Wag na lang ho akong paniwalaan ninyo kasi sasabihin nila, ano yan, ganito yan, ganito. Si Madam Amy na lang. Kasi So siya may naman, pressure talaga, opo. may pressure talaga. Oho. Miyerkules. Kasi Martes naging matagumpay ang Senator Alan Cayetano. No? Miyerkules ngayon, boss. Yan, oho. Iba na ang ambience. Okay. Iba na sa loob ng plenaryo, nangangamoy may trouble. Aha. Nangangamoy na. So dalawang gabi na kayong natulog ni Senador Bato sa Hindi ano? po magkatabi, Hindi po magkatabi. Sige, sige. Oo. Sa ibang senadora, pwede nyo akong i-chismis. Kay Senador Bato, wag. Huwag naman. Ayun, so yun ho, pagkatapos, Wednesday na. Okay. Wednesday. Wednesday pa lang ho, maugong na magkakaroon na naman ng leadership change. Okay. Magkakaroon na naman. So, Hindi yun na naman muna. po ngayon nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. Iba naman na ngayon. Meron na tayong kinakatakutan ng mga armadong kalalakihan sa labas. Ito na yung sinasabi nilang pipiliting arestuhin si Senador Bato. Yun ho ba ang Yung nabalita una, hindi kami maniniwala. Okay. Kasi nag-usapan na eh. May usapang lalaki na si SP Alan Tsaka saka si Director Matibag na sinasabi na may mga armado na sa labas. Kasi ako, natural na may armado na dahil 1,000 pulis na yun nandun eh. nga po. Meron ng 1,000 Tsaka pulis doon. may nagrarally sa May labas. nagrarally na yung pro impeachment, nagrarally na rin yung anti-impeachment. So kami, ang iniisip namin, itong ganap na ito, may kinalaman lang ito sa impeachment. Hindi kay Bato. Yun ang naging idea Ako, yun Opo. Kasi may usapang boss, lalaki tayo, boss. Opo, yun ang naging basa nyo ng pangyayari na yun. Pagka nagbigay ka ng salita, yun na yun, di ba? Nung gabi na, ang sabi kasi sa amin, dadating yung articles of impeachment. Tama. Kaya ang sabi sa amin ni SP Alan, huwag kayong umalis. Dito lang kayo sa opisina ko. Kasi tatanggapin natin yung articles of impeachment. Ayun. Habang nag-aantay po kami doon, nagkaroon ng kumusyon. Ang sinabi ng USAA, meron ng mga armado sa mismong premises na. Kasi nakikita nila ito sa CCTV, no? Yung nakapaligid na CCTV ng Senado. Hindi lang po sa CCTV, kundi may mga nasa labas na po na nakukunan nila. Na meron ng mga armado doon sa bintana, sa labas ng natatanawan nila. Natatanawan. Opo. So sabi ni General Bato, Senator Bato, mas mainam siguro wala ako dito sa opisina ni yun ang... ni Senator Alan. Then madadamay pa tong mga senador na to kung huhulihin ako. So iniisip ni Senador Bato, kaya nangyayari yon dahil sa kanya. Kaya Kasi kung sabi, NBI na boss eh. Oo nga, no? NBI na yung boss eh, hindi na yung biro. Kaya po, umakyat kami. May video yan, boss. May video yan na umalis kami sa opisina ni Senador Alan. Umakyat kami sa 5th floor. Okay. Kasama ko si Senator Bato. Kasi Kasi nga, kung totoong magsaserve ng warrant itong NBI, mas maganda nga naman sa opisina ni Bato. Bakit naman sa opisina ni Senator Alan? Nung nandun na kami sa 5th floor, wala naman ho kaming narinig na putok doon. May mataas eh. Nakarating sa amin na nagputukan sa baba. Yung tagpo na nagkakaputukan, wala kayo doon sa grupo nung... Wala po kami Senador, doon. Hindi po Senador namin Alan. narinig ni Senator Bato yun. Ayun. Nandun po kami sa taas. Nasa kanya-kanya opisina po na kayo ng tagpo na yon. Opo. Di nung umakyat po yung kasama namin isa, sabi, nagkaputukan sa baba. Sabi ni Senator Bato, brother, tingnan mo nga. Sa akin po yun. Kaya po ako bumaba. May video rin po yun. Nakita kayo sa May video. video rin po yun. Bumaba ako. Pumasok ako doon sa opisina ni Senator Alan, ni SP. Tinignan ko sa loob. Okay naman yung mga senador. Pero syempre, wala na hong ilaw. Tensyon eh. Naka-live sila. Medyo
pumasok na po yung takot. Opo. May umiiyak na po sa kanila. Dahil putukan po talaga. Pati po yung mga kasama nating media, talagang naghihiyawan na. rin. Opo. So, ako naman po, dahil nakita ko naman okay sila, umakyat na naman po ako. Na-video rin po yun. Bumalik ulit kayo sa opisina. May video din po yun. Na humabol pa yung media. Sabi sa akin, okay lang po ba kayo? Siyempre, okay. Ginawan din ng kwento ito. Hindi ko alam. Ba't nila ginawan ng kwento? Okay naman yan. Di ba? Yan, ibig sabihin yan. Okay yan. Yes, Kamusta po kayo? Sabi, okay ako. Sumunod yung media. Ang sabi ko, huwag kayong sumunod kasi may mga armadong tao na dito sa Senado. Okay. Baka madamay kayo. Kaya gumaganon ako, doon kayo. So, umakyat po ako uli kay General Bato. Sabi ko, pare, nagkaputukan na nga sa baba. Kitang-kita ko nag-alala si Senador Bato. Si General Bato. Sabi niya, maraming tao sa baba, pare. Maraming tao sa labas. Bakit nagkaputukan? So, madaling salita po, nung nabalitaan namin, na nandun na si Secretary John Vic Remulla at nandun na yung PNP chief, bumaba po si Bato. Si General So, humarap din pala siya noon. Nakipag-usap kay Secretary John Vic. Opo. Dalawang lalaki naman ito. Maganda naman yung usapan nila. Ang sabi naman ni Secretary John Vic kay Bato, hindi ako nandito para arestuhin ka, pare. May video ko yan. Narinig ka sa video. Nandito ako para secure yung lugar. Sabi niya. Eto ngayon, si General Bato, sabi niya, nandun si PNP chief. Ang sinabi niya, pwede bang i-custody niyo ako? Custody na lang niyo ako. Sinasabi ito ni Senador Bato kay PNP chief. Kay General Sa harap Batates. po ni Secretary John Vic na nagbiro pa. Nagbiro pa si PNP chief. Sige, doon sa custodial. Nagtawanan pa kami. Sa custodial center. Tapos sabi ni Bato, baka pwede naman doon sa White House. Sabi niya, yung opisina ng yung bahay ng PNP chief. Ganun po kagaan, ha? Ang usapan. Wala pong tensyon kasi nga, secured yung lugar. So habang inaantay po ni Bato yung salita ng kung papayag sila o hindi, lumabas muna si Bato, tiningnan niya yung pinangyarihan. Kung saan nagkabarilan, kung saan gano'n. Yun, nakita ko na po talaga na medyo nag-aalala na si Bato. Nag-aalala siya, hindi sa kanyang sarili, kundi sa mga taong nandun. Kung paano madi-diffuse yung sitwasyon na yun. Kasi boss, hindi na biro yun. Na kaya nangyayari yun dahil sa kanya nandun siya sa loob. Opo. Tsaka, sa totoo lang po, yung nangyaring mga warning shot na yan, nakatulong po yan para maging kalmado ang mga sitwasyon. Kasi, paano kung nakapasok siya? Oo nga, Paano kung nakapasok doon sa pinto yun? Di mas lalong baka meron na akong buhay na disgrasya o hindi natin alam. At least ito, nung nangyari yung warning shot nito at warning shot nung isa, nagkakilalanan. Na friendly forces pala tayo. Kasi doon lang yung nagkapunta. Wala kasing coordination, boss. Ayun. Itong kasi nung saan ka nakakita? Ngayon yung GSIS, hindi nakipag-coordinate sa Senate na nagpapasok sila ng NBI. Dapat, nasa isang complex tayo, dapat nakipag-coordinate ka sa Senado. Yung security nila, umuo pa ang Senado sa iyo. Tama. Kasi nung una daw, parang in-assume nila ata, Sen. Robby, na hindi, nag-coordinate kami sa dating SP, Senador Tito Soto. Pero nagkapalitan po ng Senate President at nagkapalitan din ng hepe ng OSAA, di ho ba? Si SP Alan at saka SP Aplaska, parang doon nato sa dalawa, walang coordination itong NBI. Ganun po ba? Ibig niyo pong sabihin, alam na ng buong Pilipinas kapalitan ng Senate President at ng Sergeant at Arms, hindi pa alam ng NBI saka ng GSIS. Parang ganun ata ang nangyari na dapat di ba another coordination dapat siguro yun. Dapat. Automatic yun. Dapat may coordination. So, tuloy ko na po yung kwento. Sige po. Umakyat na po kami uli ni Senator Bato. Nagkwentuhan kami na siyempre, alam nyo naman, si General, kahit na sinasabi nilang Bato yan, ako hindi spokesman ni Bato, ha? Tandaan po ninyo, ako hindi ako spokesman. Ako yung nagkukwento lang sa kwento ko, sa narrative based doon sa inyong experience. Sa nakita ko. Hindi ko alam kung ano ang kwento ni Bato. Basta ako, nakita ko, worried siya. Worried talaga siya sa nangyari. Worried siya sa mga senador na hindi siya iniwan. Nakita niya kung paano nag-iiyakan yung mga senador.
Nakita niya kung paano nagtatakbuhan yung mga media doon. Nakita niya yung mga tao sa labas. Kasi ang dami pong tao sa labas. Oho, tama kayo. Kasi may mga video tayo nasa labas eh. Noong pangalawang araw pa lang, awang-awa na siya doon sa mga pulis kasi natutulog doon sa kalsada. Yes. Ang dami-daming pulis. pulis si Bato, tatandaan Dati nyo. niya mga Ang puso tauhan niya yan, na yes. pulis. Nung nandun na kami, nakahiga siya, sabi ko, pare, total shape ka na dito. Gabi na po ito. Gabi na po ito. Ating gabi na ito. Tapos na po, tahimik na. Tahimik na. Dami ng pulis. Ang Sa dami tansya na. nyo, mga anong oras na ito, Sen. Robin? Siguro po, mga 1:30, mga ganyan. Madaling araw na. Madaling araw na po. Parang Wednesday na ata, Thursday. Thursday morning. Thursday morning, opo. Ang dami na pong pulis sa loob. May SWAT na, may Opo. si IDG, nag-iimbestiga. So, ano naman, okay na yung loob na. Sabi ko, pare, nahanap na ako ng asawa ko, 3 araw na ako dito. So nagpaalam kayo sa kanya. Kasi hindi ko po siya iniiwan eh. Hindi kami tabi ha. Doon lang, nagkikita kami sa umaga. Bago mo ituloy yung tagpo na yan, Sen. Robin, hindi pa sinagot ni John Vic at saka ni PNP Chief na sinabi. Wala po. Yung i-custody nyo na lang ako, parang sinusurrender niya yung kanyang sarili na nagpapakustody na lang. Wala po. Hindi natapos yun. Parang nakahang yun. Ayun. Nakahang po yun. Kasi wala pa naman warrant kasi. Wala din naman pong hawak na warrant din si Secretary John Vic. Si PNP Chief, wala rin naman warrant. Hawak na warrant. So, para saan yung custody? No? Wala eh. Wala naman po talaga eh. Si Trillanes lang ang may hawak eh. Hindi naman niya iniwan. So, yun, balikan natin. Sabi Yung ko, alauna pare, ng uwi muna ako. Okay. Kasi nahanap na ako ng asawa ko. Sabi ni Bato, pare, sabay na ako sa'yo. Doon siya nagsabi. Anong sabihin kung hindi? Nga naman. Napakasama naman ng ugali ko. Kasi wala siyang kotse, boss. Wala siyang kotse. Di ba, hinatid lang siya ng kotse. Sumabay nga lang pala sa kay Senador Alan. Wala nung naman siyang pagpunta kotse. sa Senado. Bumaba na kami. Saka, boss, hindi kami nakakatawa yung video, pino-forward pa, parang nagmumukhang nagmamadali kami. Nagmamadali kayo. Hindi na, naglalakad lang ho kami. Ang daming pulis doon, ang daming usa, wala namang humaharang sa amin. Kasi kung may humarang nakakita naman, sa inyo na pababa kayo sa parking. kasi kung may humarang naman, di tatanungin namin, ba't nyo kami hinaharang? Pati pag sinabi nila na hindi po, bawal kayo, ba't naman kami lalabas kung bawal? Oo nga. Walang humarang eh. Ito, pinakikita natin. Kasi medyo pwede po bang naka-fast forward ata eh. Oo, kasi ginagawang nagmamadali kami. Para bagang may tinataguan kayo, no? Wala po. Ayun, may pulis pa doon. Nakikita nyo. Ayun, puro pulis yun. Inakbulo. Si IDG yun. Okay. Pinabilis pa. Pinabilis, Huwag natin pabilisin kasi hindi naman po kami nagmamadali. Pangkaraniwan lang na biyahe. Paglabas nyo. Kasi kung may humarang, di may humarang. Kung tatanungin kayo. Hindi kami lalab. Walang humarang eh. Okay. Ano nga gawin namin? Puro pulis dun. Ayun, pulis si IDG yun, yung naka-blue. So marami nakakita nung kayo talagang lumabas nung Senado, no? Saka boss, kung tatakas kami, may CCTV. Pambihira naman. Di sana sinabi namin, patayin nyo muna yan. Walang logic, boss. Walang logic. Walang tumakas po. Umuwi lang kami sa mga bahay namin. So ito, lumabas yung ito, sasakyan nyo ito. Ayun. Hanggang sa ito nakita nga. Hindi ko naman dininay yan. Kotse ko yan. Pinaka-humble na kotse yan, boss, na Senado. Fortuner lang, boss. Ayun na nga. So, siguro tatanong ko, nung kasabay nyo si Senador Bato, saan bumaba? Siyempre po, wala siyang kotse. Opo. Pumunta akong Makati. Kasi sabi, nakita doon kayo sa airport o kayo sa Makati kayo yate. Airport? Meron daw ganung mga angulo eh. Ano naman ang gagawin namin sa airport? Wala, hindi ko kami napunta ng airport. Wala kaming gagawin sa airport. Baka airport. Baka Air Force One. Wala ako nagpunta ng airport. Wala rin yate. Wala din po kami, hindi din po kami pupunta ng yate. Ala namang, anong gagawin namin sa yate? Ayun. Ako gusto kong umuwi ng bahay. Siyempre po, ako naman, hindi ko po talaga inisip kailanman na kami tumatakas. Hindi po. So nung tagpo na yun, wala sa isipan niyo niyo parang... alam ko, ang sinabi sa aking malinaw ni SP Alan Cayetano, walang warrant galing sa local court.
walang pinakitang warrant din sa amin ang NBI at ang PNP. So yung palang warrant, secret na foreign pa, no? Opo, yun na nga eh. Secret, naka-foreign warrant. At higit sa Opo. lahat, nakapending sa Supreme Court yung PRO. Nung tagpo na yun kasi, tama. Ako, very relax ako eh. Wala. Sinasabi ng media, ba't daw relax ako? Yun lang. Anong gusto nyo? Manginig ako. Diba? Wala talaga eh. Kaya po nung sa Makati, nung nandun na yung sasakyan ni Bato, nung bumaba siya, alam nga naman, pigilin ko si Bato. Oo nga, no? Pare, andyan na yung sasakyan ko. Sige pare ko. Alam nga sabihin, wag ka bumaba, wag mo ko iwanan dito. Pambihira. Ano yan? Sana po maintindihan po natin, ano? So yun ang huli ninyong yun na po yung huli. sa Makati. Natataka nga ako, tinatanong pa ako ng media, alam ko daw ba kung saan nagpunta. Kung palagay mo, ako, kaya ko itanong kay pare, saan ka pupunta? Yes. Oo nga, diba? Ano ba naman, pambihira naman, Baka sinabi, pare, baka sama mo muna ako sa... Ako gusto ko na umuwi. Umuwi ng time na yun. Yun lang po ang ano ko na, kasi 3 araw na ho akong hindi umuwi. Pangit man sabihin, siyempre gusto mo naman makaligo ng tama. Opo. Makawit talaga sa bahay, yun. Di ba ho? Iba din yung, alam nyo, minsan pagka ang brief mo reversible na, dapat gusto mo makapagpalit ka rin ng fresh brief, di ba? Ang bihira naman, Kung ako man sa katayuan, yung ganun din gagawin ko. So, pagkatapos, binaba niyo po siya, umuwi na kayo, diretso na kayo. Umuwi na po ako. Kasi ngayon ang sabi, San Robin, aywan ko, sa inyong manggaling, drama daw ito, stage daw itong nangyaring ito lalo yung putukan Mahirap. Alam nyo, pagkabuhay po ng tao ang pinag-uusapan natin, hindi wala dapat yung usapang stage Kasi hindi naman namin kontrolado yung GSIS, hindi naman namin kontrolado yung NBI. Tsaka Lunes pa lang po, ang dami na pong armado sa labas pa lang po ng Senado. Nag-checkpoint nga po sila sa labas. Walang makapasok, walang makalabas. Tapos, Lunes pa lang, nagkabugbugan na. Hindi, imposible po na stage kasi meron pong mga magkakasunod na araw na ganap. At saka pati po yung mga palitan ng liderato. Paano po ma-stage yun? Tsaka yung live bullet, mahirap i-stage yun, San Robin. Opo. Tsaka alam nyo, dapat ang pag-iisip natin walang nasaktan dito. Magpasalamat po tayo sa USAA, doon po sa Sergeant at Arms at doon sa NBI na nagpalitan po sila ng warning shot at nagkakilalan. Kasi kung hindi po nagkakilalan yan at nakapasok po doon sa loob, marami pong madidisgrasyang buhay dito. Kayo po, San Robin, mahilig kayo sa baril. Pero sabihin yung warning shot, call talaga ng tao yun, Hindi mo pwede sabihin, ako walang po'y warning criminologist po ako Ako po'y graduate ng criminology. Alam po natin ang rules of engagement. Sa rules of engagement po talaga, yung warning shot, yan po ay ipinagbabawal yan. Yes, tama kayo. Pinagbabawal po yan. Pero, pwede mong gamitin yan kapag call mo na. Halimbawa, yung mas marami yung kalaban. Kalaban mo, yes. Kaya may kailangan mo mag-warning shot para hindi makalapit. Meron pong mga sa rules of engagement na pinapayagan yan. Yun, hindi po pwedeng sabihin natin pag sinabi mong bawal lang. Hindi po. In every rule, sabi nga nila, there is an exemption. Lalo pa nga ito, General Aplaska, sana ito sa bakbakan Yan po, alam nyo, tandaan po natin, ito pong mga nasa USAA, trained po ito Si General Aplaza po ay PMAyer. Hindi po yan sundarong kanin. Yes po. Yan po, ang record po niyan matindi. Kumbaga battle tested. At ang mga USAA po diyan sa Senate, meron po diyan mga talagang highly trained. Yes po. Yung iba po diyan galing pa sa sundalo talaga Yung tinatawag natin elite. Opo, meron din po diyan mga criminologist talaga. Wala po diyan yung tinatawag natin sigang kanin. Sa tingin daw ng iba, San Robin, kay sa inyo na nga manggaling, si Senador Bato daw fugitive ngayon Pero sa inyo bang mga senador, sabi nila bayani para sa inyo si Senador Bato kasi inisip niyo yung kalagayan, kapakanan ng mga nasa loob mismo ng Senate building Kayo, anong pananaw niyo mismo? Yes. Wala pa naman sa akin po Una, nasaan yung warrant na nagsasabi
na siya ay fugitive dito sa Pilipinas. Wala po akong nakikita pang warrant of arrest sa kanya. Pangalawa, talaga bang ganun na tayo? Talagang yung mga dayuhan na ang ating iintindihin. Talaga bang tatanggapin natin na nagkakagulo tayo ngayon dahil sa warrant ng isang dayuhan? Para po sa akin, hindi siya fugitive. Hindi ko matatanggap na fugitive siya dahil sinabi ng dayuhan. Ayun. Opo, siguro kailangan antayin po natin yung manggagaling sa ating local court. Opo, kung local court na po, galangin natin yung atin. Pagka dinidiktahan tayo, parang gusto ko maggubad ng t-shirt. Si Malbar eh. General Malbar nga. General Malbar. Pero pagka ganyan na dayuhan kasi yung pinag-uusapan, nagiinit yung tenga ko. Kailan natin mapapanood yan? Yung General Malbar. Inahitan na ako, boss. Pero teka lang, sa pangyayaring ito, magkakaroon daw po ng mga investigation. Willing ba kayo na makipag-coordinate o makipagtulungan sa anumang investigasyon? Lagi ko pong sinasabi na tayo po ay... lagi ko po sinasabi sa media yan. Antayin na. Bago nga po ako nagsalita, inantay na muna natin ilabas nila yung mga ebidensya. Yan, opo. Hindi po ako talaga... Ako po, wala po akong record na hindi sumunod sa batas ng Pilipinas. Opo, opo. Nagpakulong nga ako ng 3.5 taon dahil ginalang ko ang batas ng Pilipinas. So, Marami dyan, tinatakasan. well, nandiyan na po ito. Nangyari na. San Robin, napakaganda ng kwento ninyo. Tika lang, pinelikula nyo. Marami na kayo. Gusto nyo ba ipelikula yung nangyari sa Senado? Hindi naman. Alam mo, ang buhay po ni Senator Lacson tsaka ni Senator Bato, ginawa ko po pareho yung pelikulang yan. Opo, yun na nga sana po, pagka na-resolve na ito, magawan din natin kung ano talaga yung tunay na nangyari. Kasi sa totoo lang po, ang daming kwento na walang kwenta. Yan. Sen, dahil sa meron na pong bagong pamunuan, nandiyan na po yan. Ano na ngayon ang committee hawak nyo at ano ang focus nyo ngayon? Opo, yun pa rin po. Ang mga committee po natin, nandiyan pa din po ang public information and mass media. Yes po. At siyempre po, yung ating cultural minorities at yung Muslim affairs. Ngayon po, binabalik po nila sa akin yung constitutional amendment at yung codes. Yan po kasi yung ating advocacy noon pa. Hindi pa po kami magkakilala ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako po talaga, gusto ko na talagang palitan ng saligang batas. Ngayon po, ibinalik na naman sa akin yan. Pinag-iisipan ko po kung isusulong ko. Ngayon, sapagkat nakukulayan po ng mga personal interest. Kasi 4 years ago, walang gustong sumuporta sa akin. Okay. Lahat, puro pang babas ang inabot ko. Nagtataka ako ngayon, bakit lahat gustong sumuporta sa akin? Medyo kailangan pag-aralan ko po mabuti kung ano ba talaga yung personal interest ng iba, kung bakit gusto nilang baguhin ang konstitusyon. Baka mayroong mga gustong i-extend ang kanilang mga termino. Pag nabuksan nyo kasi yan, nahirap nang mapigil, Sen. Robin. Sa akin po ngayon ng pagbabantay dyan. Kasi dapat po ang interest ng taong bayan at ng ating bansa na sa ngayon po ay lubog na sa utang. Alam niyo po ba, 65% na po ng GDP natin, tandaan po natin. Kapag ganyan na po, ibig sabihin tayo po'y papunta na sa isang bagay na hindi na tayo makaka-recover. Mabigat po yan. Ang bawat Pilipino may utang na po ng 150,000 pesos. Ang dollar po natin ay papunta na sa 62. Sana po, magising na po tayo, mga mahal kong kababayan, na itong sobrang politika na to, hindi po nakakatulong sa atin. At yung pagsunod natin sa kagustuhan ng mga dayuhan, hindi po nakakatulong sa atin, kung hindi nakakagulo. Hanggat hindi po natin pinaprioridad yung mga pangangailangan nating sarili dito sa bayan natin, walang mangyayari. Sen, alam ko, nagiging madamdamin na kayo sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ano pong gusto nyo mensahe ngayon sa ating mga kababayan, mga nanonood ngayon? Napakarami po nakasubaybay sa atin, maging sa social media. Kasi ang sabi nila, mukhang nalilihis na tayo sa ibang issue. Kayo po, nasa inyo pong pagkakataon. Ako po, ang una ko pong sana ang pag-usapan natin, trabaho. Sana po magkaroon na po tayo ng mga trabaho para sa ating mga kababayan na tama ang sweldo.
Yan pa lang po ang mga una nating dapat talakayin dyan sa Senado. Yung mga basic needs. Opo, kailangan yung tahanan, yung tubig, yung kanyang kuryente, yan po ang mga dapat nating unahin. At sana po, kung meron po tayo talagang aksyon laban sa korupsyon, sana lahat. Huwag tayong mamili. Huwag naman yung sesentruhan natin lang sa isang tao. Dapat kung gusto natin linisin ng gobyerno, lahat. Dapat hindi po pwedeng individual, dapat lahat po tayo. Hindi po pwedeng ang pag-uusapan lang natin, eto, siya lang. Paano yung naiwan na flood control? Paano yung mga farm to market road? Ang dami pong dapat pag-usapan tungkol sa korupsyon. Pero, isang tabi lang po yan. Isang party lang yan. Opo. Dito muna tayo sa pangangailangan, basic needs.